Hello po mga anang, mga anong. Narito po ako sa pitsay na pinagmamalaki ko po ang per harvest po namin. Nakakuha na po kami ng 8 kilo. Ayan po, may mga bawas na. Ang market price po namin, salamat sa presyo na nakabawi rin kami sa binhi at may nakain pa kami. Ito po, umabot po ng 100 per kilo, kaya tuwang-tuwa naman kami na ganda pala ng presyo pag hindi nagtatanim yung mga ko-farmer ko. Yan. Baka itong linggo, Sabado ngayon, linggo bukas, may makuha na naman. Baga babawasan lang namin to kung saan yung pwede, gaya dito. Pwede na yan. Nang nakaraang tanim namin, laki. Kumbaga yabong. Sabi naman ng namimili, sa hindi nila alam na organic pa lang practice ko, nasobrahan daw ng abono. Sabi ko naman sa kanila ka po kasing rason yun. Napapansin nila sa ibang nagtatanim ng pitsay, kapag mataba daw yung pitsay, sobra daw sa sa abono. Pero amin ditong practice ay ginagamitan lang po namin ng fermented at mga concoction. Tapos yun, kumbaga yung nito, kagaya nito po, ayan, nilalagay lang muna namin dito sa puno ng papaya, chicken dung, para mabuhaghag po sa para mahalo po sa lupa, gaya dito ito. Yan, meron ding may sakit gaya dito po yan, pero maiiwan na lang to. Tapos tatanggalin namin to yung ibang dahon niya, tsaka tutubo din. Kumbaga may panibagong ugbos tawag dito. Ito naman mga kapapaya namin, sabi nga nila, ba't daw maliliit? Depende naman po sa baridad ng papaya. Pag malaki naman, hindi naman mauubos. Kumbaga pag binuksan mo, ito din po, may sakit din yung sili, labuyo. Kaya maka-recover din yan kasi kabila namang sanga okay naman, gaya dito yan. Pero isang puno lang yan yan. Lipat tayo dito. Sulo papaya, yan, maliliit. Pag
marami pong tanim na pitsay, bababa naman yung presyo. Pero pag kakaunti lang yung tanim o yung nagtatanim, yun, pagmasdan nyo po, ayan, insekto po yan. Ito yung isa, oh. Zoom natin.